malas, hindi na matutupad ang lagrosyosa revolusyon sa Espanya. Hindi na ako nagugulat. Ang reformang inaasahan ng karamihan, hindi yan ibinibigay ng basta-basta. Pwes, kung hindi ibibigay, dapat inaagaw. Don Francisco, may nabagit ka tungkol noon sa utos na Izquierdo, tama ba? Si, ayon kay Izquierdo, ang mga sandalang Espanyol na lamang ang hindi kailangan magbayad ng buwis at mga tubong Pilipinas na lamang ang magbabayad. Katulad ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi lang yun. Obligado na rin ang mga sundalong tubong Pilipinas ng pulo y serbisyo. Ang layo pa ng ating lakbay. Isa pa paano ang paraanan tayo makapag-ipon nito kung pagbubuwisan lang naman? Tanong mo kay Gobernador General. Palabiro ka talaga, no? O, dalian mo nang matapos na. Nakakagalit, di ba? Sino bang hindi magagalit? Nakakababang moral sa mga reklutas. Pare-pareho lang tayo mga sundalo. Pero klaro yung ibang pagturing nila sa tubong Pilipinas. At hindi lamang ito sa pulis, serbisyo at buwis. Usapin ito kung sino may yung Espanyol at hindi. Sa tingin mo? Pero hindi lamang tayo nakakaramdam nito. Hindi ko kilala mga taong yan. Pero kumakalat na yung galit ng marami. Hindi lang nila alam ang gagawin. Anong pakay sa listahan yan? Pagbabago. Subukan nila makinig. Ano? Kasama ka ba? Kumpadre. Ano sa palagay ninyo? Ganito, ang plano ay magkaugnay mula sa pag-aaklas sa pwersa ng Cavite at sa pwersa ng Santiago sa Maynila. Nangangailangan ng suporta nila mula sa loob. Unang aabante ang kawalang tumulos. Sila ang nagbibigay sinyalis sa atin. Huwag kayong mangamba. Siguro ng aming patrino na maraming sasabi. Papuputukin ng mga kawal ang mga kanyan ng Pwersa Santiago sa Manila. Kapag nangyari yun, lusubin natin ang Pwersa San Felipe. Excellency. Habla Sarento. So, Excelencia. Ite escuchado alguna información. Position! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! Hoy! Mga inutil! Balik kayo rito! Tuloy ang laban! Mangako kayo ng katapatan mga traidor! Viva España! Viva España! Mas alto! Viva España! Tula Madrid! Viva España! Sino namang maniniwala na kasabot tayo sa pag-aaklas? Ano ang ating gagawin? Hindi ba't ikaw ay doktoradong sibil? E di kami ay kaya mong depensahan. Hindi ba? Ano ang gagawin natin? Susubukan. Wala silang ebidensya laban sa atin. Pakikinggan na tayo. Sa wakas at nahuli na rin ang mga paring ito. Parang may mali. Pinaglalaban lang nila ang pagkapantay-pantay para sa mga katutubo. Hindi ba? Ngunit ang utos ay utos, Jose. Hindi naman sila nagpapasahod sa atin. Ngunit mali ito. Maaring sila ay Pilipino, pero tao rin sila. Tama na yun, Jose. Halika na, balikan natin sila sa paghilitis.
Simulan ko na sabihin sa boarding ito ang patungkol dito. Kami sa bahay ni Padre Gomez at may nakita kaming abandonadong kahon na may lamang bala at pulbura. Sa araw na pumunta kami sa bahay ni Padre Zamora, may nakita kaming liham. Hindi! Mali ang iniisip nyo! Katumbas ng pera ang bala at pulbura. Pera! Para akong magpagsugal! Silensyo, Padre Zamora! Anong pinagsasabi nyo? Sandali! Hindi nyo ako pinakikinggan! Sandali! Ginoo, itong sinasabi mong pare ay kasabwat ng iyong mga pare Erhe na si Padre Pilaes? Your Honor, isang kasulungan. Makagbibigay ako ng ebidensya. Ang nais lang namin ay pagkapantay-pantay. Silensyo, Padre Burgos! Binabalaan kita! Sino ang nag-utos sa iyo, Francisco? Si Padre Burgos. Kilala mo si Padre Burgos? Siyang Basimunuto. Gusto niyang tapusin ang pamamahala ng Espanya at koronang hari ng Pilipinas. Di mo nakita at nilang tao yan. Sino ba? Ito ay kasulungan. Dinagip niyo kami dito ng walang normal na akusasyon. Wala kayong matibay na ebidensya. Ito ba ang hustisya ng mga Espanya? Mga sinungaling kayo! Hindi namin kayo kilala! Sa inyo, pinatawad na kita. Naway patawarin sila ng Panginoon. Wala kaming kasalanan. Inisente kami. Bakit namin kailangan na mamatay ng ganito? Wala silang kasalanan! 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 Wala silang kasalanan!